I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. People and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga Beshwa, sa mga Marcos loyalists and supporters and silencers na sumusuporta sa mahal na Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially sa OFW. Hello, shout out po sa inyong lahat. Alam nyo ba, nako, mayroon akong ibalita sa inyo. Siyempre, magugulat na naman kayo guys. Diba nung kasagsagan ni Karina? Anong ginawa ni Madam Sara Duterte? Sa kasagsagan ng Karina, diba, nag-iskapo siya papuntang Germany. Yung mga kapwa nating Pilipino, talagang sobra ang ano nila, yung nahirapan sila because sa baha, no, lalo na sa Maynila. Dahil dito mga kababayan, siyempre pinuna talaga si Sara Duterte kasagsagan ng bagyo na binoto siya ng 32 million, hindi niya man lang binigyan ng pagdamay nga yung ating mga kababayan. So katweran nga ng mga supporters niya naka-schedule daw. Alam niyo pwedeng ano yun pwedeng tawag dito, pwedeng i-extend. Kasi mas mahalaga ang kapwa mo kapwa Pilipino mo if you are really na sinasabi mo mahalin natin ang Pilipinas, dapat panindigan niya yun, 'di ba? If you are really love the Filipino people like what the President Ferdinand Marcos do, 'di ba? Dahil talaga makikita natin ang kanyang pagmamalasakit sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga magsasaka. Now, mga kababayan, ang sinabi ng mga supporters niya, travel ng travel ang Pangulo, gumagastos daw ng malaki. Pero yung pag-travel ng Pangulo, ang kapalit ni yun, mga kababayan, trilyonis ng mga investor. Ang kanyang pagta-travel, mayroong kumbaga benefits na nakukuha ang mamayang Pilipino. Remember naman mga bes, look naman, bumaba ang unemployment rate. Yung mga jobless na Pilipino nagkakaroon ng maraming trabaho because sa mga foreign investment at mga local investors, 'di ba? Alam po natin 'yan, no? So more than 1.5 trillion ang pumasok itong 2024 if I'm not mistaken. Now, itong pag-travel ni Sara Duterte, wala tayong nakikita kung ano ang benefits na nakukuha ng mamayang Pilipino, no? Pero dahil dito guys, napupuna ng mga DDS yung pag-travel ng Pangulong Marcos Jr. Pero ito, tingnan nyo ito, babasahin ko sa inyo. Ay, grabe, matindi guys. Ito ayan sabi po ng Pilipinas Today, para may source tayo, nakita nyo yan. Humingi ng paliwanag si Bayan Muna Chairman Nery Colmenares at tanggapan ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa 20 million travel expenses nito sa loob lamang ng 3 buwan. Oh my goodness. Sana all. Remember, yung 125 million, 11 days lang guys. 11 days lang. Ito, 20 million travel expenses nitong sa loob lamang ng 3 buwan. What the heck? Siguro guys, no, I think buong pamilya niya ang nagta-travel gamit ang pondo ng bayan. Di kayo naloka. What do you think, my mga friends? For me, I think this is wasting money. A lots of money actually. Tuloy! Ayon kay Colmenares, mayroong inilaang 59.5 milyong pundo sa OBP para sa biyahe pero naubos na agad ang 20 million dito sa loob lamang ng 3 buwan. What the heck? See? Look at this, 59.5 million ang nakalaang travel ng isang vice presidente. So, 20 million sa loob ng 3 buwan. O magkano lang natira guys? 39.5 million na lang. Magta-travel pa yan. Baka ubus na. Sabi ko sa inyo grabe. Napakaluho pala ni Madam. Sana all.
Pero ang galing yung pumuna kay Pangulong Marcos Jr. Pag nag-travel. Pero very important ang kanyang international forum travels with meeting sa mga kilalang businessman sa buong kapuluan ng mundo. Ha? Oh, kasi trabaho lang. Walang personalan ang kanyang ginagawa for the Filipino people yun. Oh, para mabigyan ng trabaho ang iba. Siyempre, kini-question din ni Colmenares ang paggamit ng confidential fund ng tanggapan ni Duterte. Nako, talaga naman. Alam nyo guys, no? Ewan ko na lang kasi daming lumalabas na posibleng ma-impeach ito. Sabi ko sa inyo, ang mga dilaw, hindi titigil ang mga yan. Tandaan nyo yan. Batay sa nakalap umanong impormasyon ng Bayan Muna, ginastos ni BP Sara ng 25 million sa kanyang confidential fund mula Pebrero 6 hanggang Marso 29, 2023 o sa loob lamang ng 50 araw. 50 araw? Oh my goodness. 11 days, guys. Diba? Mula April 25 hanggang Hunyo 30, 2023 sa loob ng mahigit na 2 buwan ay gumastos umano ito na muli ng 125 million ayon kay Colmenares. Oh my God. Malakas talagang intel itong mga dilaws, guys, ha. Alam nyo, they are dilaws. They are anti-Marcos, ha. Pero, nagtatrabaho din sila ng maayos, ha, para sa kapakanan din ng taon bayan. Okay? Well, ako, ito, nilalabas ko lang dito, yung buong katotohanan, okay? There's no fake news in my channel, actually. Kasi, mayroon akong mga real resources, okay? Bukod dito, sinabi ni Colmenares na hindi na ipapaliwanag ni Duterte ang 125 milyong confidential funds na ginastos ni BP Sara sa loob ng 11 araw noong 2022. Oh, di ba, guys? Ang bilis. Ay, tapos, humingi pa siya ng 2.37 billion ngayong 2025 na pundo niya. Hay. Subaybayan po natin yan dito sa pag-revisa. Ika nga pag-deliberate ng confidential fund ng BP dito sa Congress. Oh, ayan na. Oh, malinaw siguro yan. Kababayan na ano ang kapalagayan nyo, ha? Siya, dito, courtesy po ng Pilipinas Today. Bayan Muna, 20 million travel expense ng OBP sa loob ng 3 buwan lamang. Ay, sus mersab, sana all, ang daming naghihirap ng Pilipino. Tapos ang mga DDS, magsasalita sila, mahal daw ang bilihin. Mga kababayan, mahal daw ang bilihin. Nagrereklamo ang mga DDS. Pero yung puon nila, gumastos ng 20 million 3 buwan lang. 'Di ba? Yung mga lahat ng mga batikos yung sa Pangulong Marcos Jr. bumabalik sa inyo, mga DDS, bago kayo bumatikos, tingnan nyo muna yung poon nyo. Okay? The OBP answered during her budget deliberation how she spent the 20 million on traveling expenses in just over 3 months when she has a budget of 59.5 million for travel. As a OBP, not to mention the billions in travel budget by DepEd, Department of Education, ayon kay Bayan Muna, Chairman Nuri Colmenares. So, what do you think, guys? Well, I think I'm shocking. Ay, nako, naloka ako. Kayo na po ang balang humusga, mga kababayan. Muntik ko nakalimutan ito na i-upload na para ibalita sa inyo. Para naman ma-inform ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito hindi ito ay pawang katotohanan lamang. Kasi gusto natin malaman ng taong bayan. Kasi pera ng taxes ng Pilipino yan. Although, nasa batas, pero kailangan din po natin i-spread sa buong kapuluan ng mundo. So yun mga best, tingnan natin yung mga nagko-comment. Impeach, agay, galit, takas responsibilidad. Pero pagdating sa mga budget, present lagi. Kakapal nyo, budol pa more. Matakot talaga sa pera, mga Duterte agay. Si BP Lini o Atty. Lini Robredo ang kailangan ng bayan. Paano pa kaya pag naging presidente? Paktay tayo ni Day. Manglilimos na ang mga Pilipino sa kalye. Baka tanghalin tayo pinaka-poor country in the universe goes to Pilipinas. Agay. Sabi pa, tuloy, sakali na yon,
ang official travel niya sa Germany siguro. Ay wow, social. Nagtatakip pang mukha ang hitad. Ay nako, grabe mga netizen guys ha. Oh, kung mai-impeach yan, nakaupo, uusok ang tumbong ng dalawang kapatid, lalong gigigil sa Kawawaldas at si Mang Kanor. Mas strong at matipok na rin. Wah, isa pa rin yan. Yun, laging may alalay sa likuran. Isa pa rin palamunin ng mga nagtatax. Wow, ay grabe, intindi. Super. Abusive official must pay all their illegal ways. Tama. Impeach lang po ang makapagbigay sa atin ng hustisya. Mga mambabatas, tuloy nyo po lang kung talagang mahal nyo ang bansang Pilipinas. That's correct. Pero yan, katulad na sinabi ko guys si Sara Duterte, if ever makaupo yan sa Malacanang, sa darating na mga panahon like 2028 election, alam nyo, hindi titigilan ng yan guys, ng dilaw hanggat hindi mapatalsik sa Malacanang. Tandaan nyo yan. Grabe maglus tayo ng pera ng bayan. Antindi. Sana di na lang kita binuto. Ay, nagsisisi talaga sila guys. Di na dapat binuto ng mga yan. Walang gagawin mabuti sa bayan kundi magpayaman. Tapos tama. Kasi guys puro kay Pangulong Marcos Jr. ang batikos. Lahat kay Pangulong Marcos Jr. mali. Walang nagawang tama si Pangulong Marcos Jr. Puro mali. Abusing power daw, weak leader, bangag, lahat na lang talaga. Ayos talaga itong kaibigan ng Tam Wawaldas. Sabihin yan, pinupolitika na naman siya. Kaya nga ito, MP, Sara, Shrek, the worst BP ever, grossly corrupt. Yun ako. Nabagay talaga, tinawag na tambalos tayo. Naloka ako. Kaya lalong mahirap papupulubi na. Kawawa ang mga bagong henerasyon kung patuloy ang ganyang sistema. Tama. Dapat lang mag-resign na siya. 4 Dikaledisa, Tatay Formaliscom, kapatid 51 billion nakuha pera noon. Nakaupo ang Pangulo, si Digong. Tapos Bagyong Karina lang, nalubog ang Davao City. Tapos sinisi kay Pangulong Marcos Jr. yun guys. Yung Davao City. Samantalang 51 billion ang pondo ni Pulong Duterte. Tapos 6 years ay nakaupo si Digong. 7 trillion plus ang nagastos niya, pinalubo niyang utang ng Pilipinas. Plus ito pang yung 2.6 billion na naging mayor si Sara Duterte sa Davao. Bakit nababahaan pa ang Davao? Ngayon, isinisisi kay Pangulong Marcos Jr. Yan, di ba? Sino ba yung dating speaker? Sinisi kay Pangulong Marcos kasi wala daw tulong ang national government. Ay, nako, naloka ako. Nakita mo yung muta ng iba, pero yung gabundok muta mo, hindi mo nakita, di ba? Pakaswapang. Lahat ng nakasakiman, dapat ibinalita kahit na makapa ang muka. Okay, 20 mil, wala yan. Yung 20 million so na, haka-haka lang yan. So yun mga babayan, anong kapalagayan yun? Hindi kayo mapalagay So see you again on my next upload video. Bye and baboos. God bless Philippines.